na din ang bumabanat doon, si PBBM, at ibinabagsak lalo niya ang sarili niya. Ano yan eh, kasi lahat ng nakapaligid sa kanya, lahat ng mga empleyado at nakapaligid kay PBBM yan, once na nagsalita yan, statement na yan. At yes, tagapagsalita. At yan, batas na din yan. So pag ikaw ay nagkamali, pagkakamali din ng Pangulo yun. Eh so anong ginagawa niya? Taklesa siya, vlogger siya. Parang ginagawa niya, parang vlogger. Hindi ganun. Magpaka-professional dapat siya. Hindi ganun na, kala niya sa ginagawa niyang tira ng tira siya doon sa mga Duterte, nakakaganda sa administrasyon. Hindi. Kasi lalong nagagalit ang sambayan ng Pilipino kasi wala na sa hulog ang pinagsasabi niya. Manang-mana talaga sa puon niya, di ba? Kung ano yung puon niya, yun din ang mga sanga niya. Utos eh. At saka alam nyo ba, iisa ang laman ng utak at may kumpas, iisa ang salitaan nila. Tingnan nyo, walang ginawa sila, di ba? Kundi, tuwing meron silang mga event, sasabihin nila, China. Walang inibayan, walang pinag-ibayan. Doon sa pumapasok sa mga live, walang ginawa din yung mga trolls na yan, kundi China. So, ibig sabihin, iisa lang nag-uutos sa kanila at iisa ang kumpas na etong gagawin natin, ganito lagi atake natin, na kahit hindi totoo. Eh, alam namin yan kasi siyempre nagla-live kami, alam namin yung kalakaran sa live eh. Eh, tingnan mo naman si BBM, di ba? Walang ginawa, China. Sabi ko, ay, isa ang kumpas talaga. Kung ano yung sinasabi ng mga loyalistang MPA na estupido sa live, yun din ang sinasabi ng poon nila. Kaya the same feather flock together. Yan lang yun. O, sa tingin mo kaya, ano kayang dahilan bakit si Atty. Claire yung kinuha ni BBM? Kaya siguro siyang kinuha niya. Alam na natin yan, di ba? Is the price is right. Totoo naman yan. At hindi pwedeng ipagkasinungalingan yung ganyan na bakit ka papayag sa ganun? Na dati naman binabati ko sa yan dati. Ni Atty. Claire, binabati ko dyan si BBM dati. Ngayon, ang nangyari, ganito yan. Nakuha ng administrasyon ang kiliti nito ng Atty. Claire na to. Alam, kaya natin yan. Tingnan natin. O, di ba? Nakuha nga niyang ganon. O, kaya tingnan mo, yung salitaan niya, salitaan na vlogger. O, di ba? Hindi attorney. Ang dami pang humahanga doon. Sino nga hanga doon? Kahit ako hindi ako hahanga doon, no? Kasi kung anong statement niya, nagkamali siya, pagkakamali din ang puon niya yan. Ano yan? Batas yan at saka ano yan? Memorandum yan ng isang Pangulo. Once na ikay nagkamali, sa iyong sinasabi, pagkakamali din ng Pangulo yan. Ganun lang yun. Kaya ikaw, Atty. Claire, mag-ayos-ayos ka na sasabihin mo, walang natutuwa sa ginagawa mo. Ang natutuwa lang sa iyo, yung mga nakapaligid sa iyo, na akala nyo tama kayo. Dahil kayo, nabubusala ng pera. Yun. Pera. Pero sabi ni Senate President Chis Escudero, pagbigyan daw, baka kasi nabibigyan. Kasi first time. Virgin. Reaction mo lang doon. Ano ba? Dalaga ba si Si Atty. Claire? Ayun. Kasi kung dalaga siya, ay talaga mabibigla doon. Mabibigyan talaga yun. Pero kung hindi na siya dalaga, ay yun talaga, may mga hidden agenda. Alam na natin. Ha? Dala na. Dala na. Oh. If the price is right yun, oo. Ano masasabi mo dun sa dumaraan sa sa mga busway natin doon sa EDSA? Oo, yung sinabi na may closed door meeting daw. Oo, ayun dumaan. Di ba, hindi naman nila inamin ngayon? Hindi pa naman inaamin sila hanggang ngayon na kung sino yun eh. Basta ang sabi, nasa gobyerno. So, hindi dapat nila ginagawa yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ikaw yung lingkod ng bayan. Paano ka susundin ng mga sambayan ng Pilipino kung ikaw mismo ay lumalabag sa batas? Kaya nga ikaw yung lingkod ng bayan, ikaw magiging isang ehemplo. Pero ang ginawa nyo, dumaan kayo sa bus lane at ang katwiran nyo, may mga meeting, closed door meeting at saka government official pero hindi sinasabi. Pero dapat sabihin nyo yan. Eh wala eh. Talagang doon yung makikita talaga na ang gobyerno natin ay wala talagang walang pangil. Kasi ultimong mga nasasakupan niya at saka yung mga kanyang mga empleyado mismo yung lumalabag. So okay lang sa Pangulo yun. So hindi maganda yun. So ano pang hinihintay natin? Ngayong May 2025, isa lang ang atin. Kailangan tayo Pilipinas, Duterte pa rin, di ba? So anong reaksyon mo doon na hindi rin pwede i-reveal yung kanilang mga pangalan? Sasabi mo?
Hindi pwede. Kasi kaya nga lingkod kayo ng bayan eh. So maging tapat kayo. Hindi nyo pwede hindi i-reveal kung sino yung mga opisyalis na nasa government na dumaan doon sa busway na yon. Hindi pwede. Kasi paano kayo pagtitiwalaan ng sambayan ng Pilipino kung doon pa lang hindi kayo magtatapat, di ba? Tsaka lingkod kayo ng bayan, isa lang yan. Maglingkod kayo dahil ang pinapasahod sa inyo, tax ng sambayan ng Pilipino. Kahit kayong mga loyalistang MP na estupido, kayo nagbabayad din doon. Pero anong ginagawa nyo? Binabayaan nyo. Kinukonsinti nyo kasi isa rin kayo eh. Isa rin kayo. At saka tandaan nyo mga kaibigan ko ha, ang naglalaban sa may election 2024 ay 25 para sa senatorial ball ay 3 faction. Baka akala nyo 2 lang yan. Hindi, 3 yan. Ang isang faksyon ay yung makakaliwang grupo na nagsama-sama ang Pinklawan at saka yung Yellow at saka makakaliwang grupo. Yan, 3 yan sila. Kaya akala nyo, tatahimik lang. Hindi. Kaya huwag kayong kampante. Baka yung mga yan, marami ng mga agenda yan na hindi natin alam. Marami na sila na-agitate na mga sambayan ng Pilipino na pwedeng makuha nila at makaboto sa kanila. 3 faction yan. Kaya huwag nyong kakalimutan yan. Akala nyo 2 lang, hindi. Yung makakaliwang grupo, tandaan yun. Huwag nyong iboboto talaga kasi kawawa. Hindi nyo napansin. Ang nagko-question ngayon at nagiging isang nagtatanong sa Congress, yung mga kaliwang grupo, binigyan ng opportunity, anong tawag doon? Na hindi nila alam, sinasakmal din sila, ginagamit lang din sila ng makakaliwang grupo. Iyan ang totoo. Kaya tingnan nyo, di ba, nagrarally sila, magkakasama sila, di ba, rally. Team BBM at saka makakaliwang grupo, Yellow o Pinklawan magkakasama. Pero tingnan nyo ngayon, hindi naman sila magkakasama sa campaign. Magkaiba sila ng paksyon. 2 paksyon yan, PBBM at saka makakaliwang grupo yan. Ngayon, ginagamit lang si PBBM na makakaliwang grupo para makapasok dito. Ano pa nga ang ginawa nila? Nakapasok na nga pinabayaan na nga O, di ba? O, anong tawag doon? Kaya tayo mga kababayan ko, huwag kayong isang araw ay magigising na lang kayo, ang namumuno sa atin ay ang mga kakaliwang grupo. Yan, huwag kayong magsisisi. Kaya ako, paalala lang yan ha, na huwag talaga nyong iboboto ang makakaliwang grupo. At alam nyo naman yan, kahit hindi nyo sabihin yan, kahit di natin isa-isahin yan, basta tayo straight tayo sa Team Duterte. Yan. Okay. Okay na? Ano yung reaction mo na itong page ni President BBM ay nag-close ng yung reaction sa kanilang Facebook? Kaya sila nag-close ng gano'n. Kasi Komento Komento mo. sila nababas kasi sila So, ang ginawa nila, i-close na lang nila yung comment section para wala na silang natatanggap at nare-receive na mga comment. Kasi alam nila na puro negative, hindi positive. Alam nila yan na negative comment at saka negative issue yung ibabato sa kanila. Kaya i-close nila yung comment section. Vlogger din naman si BBBM, di ba? Dapat siya ipatawag sa Quadcom ng mga kasama sa vlogger Isa din naman siyang vlogger, di ba? Sa tingin mo tama yung pag-close ng mga reaction? Ay, hindi tama yon. Kasi nga kaya nga tayo may freedom of speech nakalayaan natin magpahayag ng saloobin. So pag sa ginawa nilang yon na i-close nila yung comment section at hindi tayo binibigyan ng opportunity na magpahayag, ibig sabihin nung kinikitilang ating kalayaan. So wala na ang freedom of speech sa panahon ng administrasyon na to ngayon. Yan ang totoo.